Good morning mga kanukis, welcome back to my channel, Jojo Siamo TV. Mga kanukis, good afternoon pala. Saka kung hindi, baguhan ka pa lang sa channel na to, please subscribe mga kanukis and please hit the notification bell sign mga kanukis at select all para updated ka parati sa mga lahat ng video na may upload natin sa ating channel mga kanukis. So ngayon mga kanukis, ngayong araw na to, ang episode na to is ang mga kaganapan na gagawin natin is number 1, tingnan natin yung update natin yung incubator natin mga kanukis. Ako mismo ang gumawa dyan, nagbibinta din tayo nyan. So ito mga kanukis, 90 capacity styro type, walang tubig na incubator na astig sa pisaan to mga kanukis. To is to believe talaga to. I-update ko kayo nito mga kanukis. Ito yung tinatawag natin na unli load, unli chicks. Hindi chicks na babae mga kanukis, chicks na sisiw. So kaya tinawag ko tong unli load dahil maglo-load ako nito mga kanukis, interval lang ng 5 days. Kahit na ilang eggs yon, isasapaw-sapaw natin hanggang umabot na siya sa sukdulan na 90 capacity, stop na tayo. Pero pagkatapos mong mag-load mga kanukis, expected mo na rin yung tinatawag nating unlit chicks dahil pag planting rice din yung pagpipisa niya. So ang disadvantage nito mga kanukis is kailangan ka lang ng maraming brooder at saka maraming ilaw dahil mag-expect ka talaga pag unli load, unli chicks din. So like for example, nag-load ka ng limang batch, interval 3 days. So every 3 days ka rin mag-harvest mga kanukis. So yun ang update natin. At saka number 2 kaganapan, pakitaan ko kayo, ipakain tayo ng mga manok. Update na rin natin yung mga manok natin sa tag-ulan. At saka number 3 is tag-ulan ngayon mga kanukis, para panigurado na hindi tayo tatamaan ng ini sakit sa tag-ulan. Mag-bacteria flushing tayo sa mga sisiw natin. Mga sisiw lang muna yung siguro natin kasi medyo maliliit pa, saka naubusan tayo ng probiotic. So yun lang mga kanukis. So ang kuan mga kanukis, ang karamihan sa tanong dyan, dito ko na i-explain dahil doon tuloy-tuloy na tayo. Explain ko lang mga kanukis, ano ba yung main topic natin is yung bacteria flushing. So may bacteria flushing din pala sa mga sisiw, hindi lang sa yung tinatawag nating sa conditioning of breeders, yung 4 factors. So nasa number 3 to, bacteria flushing. So iba-bacteria flushing natin yan mga kanukis para mapa-flush natin yung lahat ng mga sakit or hindi pa sakit, yung mga sakit na pwedeng tatama sa mga sisiw natin during tag-ulan, lalo na hindi umiinit, parating umulan dito, Davao area. So ngayon, para ma-prevent natin, prevention is better than cure mga kanukis, ipi-prevent na natin para mahirap na kung sa gamutan na tayo, i-prevent na lang natin, medyo minus gastos pa. So ngayon, ano ba yung gamot na kuha natin mga kanukis, yung bacteria flushing natin? So ito lang, opinion ko lang to mga kanukis. I'm not a doctor, I'm not a veterinary medicine graduate, pero disclaimer lang based on our experience, sa tagal ko ng sa pagmamanok at saka matagal din tayong nagtrabaho ng poultry, layer, broiler raising at saka yung breeders. So medyo mataas-taas na rin yung experience natin. Experience is a good teacher, kumbaga mga kanukis. So nasa sa inyo kung susundin nyo at saka gawin yung mga idea. So walang pilitan to, basta sa akin lang, share ko lang kung ano yung nararapat para din sa yung mga newbie natin.
So ngayon, once tigulan, expected talaga natin yung coryza, malaria, at saka yung sipon, halak, pisik, at lahat na yung mga related sa tagulan na sakit. So kaya nga ganitong season, yung ubang breeder hindi talaga magbe-breed kasi expected talaga nila sakitin yung sisiyo. Yung sa atin lang, may tinatawag tayong before natin ikuan, may video tayo doon sa yung tinatawag nating intestinal cleansing using probiotic. Hanapin nyo lang doon sa kuan mga kanukis, yung na-upload ko. So dito tayo focus ngayon. Ito yung gamit ko pala mga kanukis. Actually, maraming gamot para sa yung tinatawag nating pwedeng gamitin sa yung bacteria flushing. Pero kung pipili tayo ng gamot mga kanukis, kasi pag bacteria flushing kasi walang specific na sakit yan. Kasi iba yung treatment, iba yung prevention or bacteria flushing. So yung treatment kasi nangdoon na yung sakit. So alam na natin kung ano yung sakit. Like for example, malaria or coryza. So may specific na gamot na tayo. So ngayon, pag sinabi mong bacteria flushing, wala pa. So ngayon, kung magpa-flushing ka, mas maganda, hindi lang isang sakit, lahat na ng sakit na dala ng tag-ulan. So ngayon, ano ba ang ito mga kanukis? Ito yung talagang ginagamit ko dahil explain ko sa inyo. Ito, Primoxil powder. This is for mga sisiyo from D1 to 3 months. Pag lampas 3 months, mas mainam kung pwede din to, pero mas mainam kung tablitas na lang. So at least once a day sa tablet, once a day, at least 5 to 6 days. So huwag tayong mag-exceed dyan mga kanukis. Baka magkakaroon din ng tinatawag nating antibiotic resistance pag hindi natin sinunod yung instruction sa likod. So sa mga sisiw naman, sisiw man yung titirahin natin ngayon, ito ipapainom natin to sa treatment nito. Pag nag-treat tayo ng sakit, kailangan 6 to 7 days. Pero bacteria flushing lang man, 1 to 3 days lang tayo. 3 days tayo hanggang 3 days. So bakit ito yung Primoxil yung ginagamit ko? Ano ba yung Primoxil? Yung Primoxil kasi mga kanukis, 3 in 1. Kumbaga, parang Nescafe 3 in 1. So ano ba yung nasa 3 in 1 ito? Yung 3 in 1 nito mga kanukis is number 1, mayroon siyang amoxicillin. Alam naman natin yung amoxicillin mga kanukis, matindi yan sa mga infection, yung mga magaang mata like coryza, at saka yung mga tutok-tutok, at saka yung mga sugat, saka magaling din yan sa plema, pangtanggal ng plema. So ito yung number 1 niya, sangkap, amoxicillin. Number 2 sangkap niya mga kanukis, tylosin. Kahit nyo saan, kahit tingnan nyo pa sa Wikipedia to, broad spectrum antibiotic to. Malaki ang coverage nito at tigasin to pagdating sa gamutan. Tigasin tong tylosin. So ito yung number 2 na content niya. Number 3 content is paracetamol. Ano ba yung paracetamol? Alam naman natin kung sa tao, kuwan talaga to. Paracetamol, common to sa mga bata or sa tao. Ito yung ginagamot sa mga sakit-sakit ng katawan kasi kuwan to, pain reliever. At the same time, ito yung gamot para bumaba yung temperatura pag may fever tayo at kalentura. So ngayon, 3 in 1 siya. So ngayon, bakit sa ganyang kaparaanan, ito talaga yung ginagamit ko? Kasi ito yung coverage na sakit na makukuha niya mga kanukis. Madadala niya kasi no specific pag bacteria flushing. Lahat ng nakakapit diyan sa bituka or sa kuan yung nandito sa loob ng katawan niya, ipa-flush talaga natin. So yun yung punto natin. So sayang yung pira natin kung isa lang yung ipa-flush natin. Kung mapa-flush ka, lahat na. So ngayon, ano bang sakit ang kayang puksain ng Primoxil na yan? Ito. Ang kayang puksain niya mga kanukis, itong tinatawag nating CRD, Chronic Respiratory Disease. Lahat ng Chronic Respiratory Disease, pwede niya yan. Yung Chronic Respiratory Disease, pulorum.
Coryza. Number 2, Coryza. Schoenhead. Schoenhead syndrome. Number 2 yun ha. Number 3, bumblefoot. Yung maga. Yung tutok. Another bacterial infection na pwede sa amoxicillin at saka tylosin. So marami pa mga kanukis. So dyan pa lang sa na-mention ko, talagang marami na talaga. So kaya ito yung ginagamit ko. At least yung pagdadala ko sa gamot na to is yung worth it naman kasi marami talaga compare sa others. So kung ako pipili, bakit ako magpa-plus ng ilang tablita na pwede man dito 3-in-1 na siya? At marami pa siyang sakit na tatamaan. Di ba? So dito na tayo. Kukuha pa tayo ng 5 tablita para lang sa 5 sakit na pwede naman isa lang. So yon, at least may idea kayo. Ngayon mga kanukis, punta na tayo doon sa labas. Didemo ko paano magtimpla, paano administration pala nito mga kanukis. Itong kwan pala 5 grams to. So ito pwedeng timplahin to sa half gallon ng tubig. Timpla mo lang to. So painom natin sa prevention is yung bacterioplasing tawag natin prevention is 3 days. Pero kung cure, yung treatment talaga 5 to 6 days. So yun na. Timpla natin to. So plus minus lang yan. Kung medyo maliit lang yung manok natin, hindi masyado marami, ikuan mo lang siya, divide mo lang. So sa tablitas naman ito, once update sa 90 capacity GNM incubator natin mga kanukis. So adlib ko lang, itong incubator na to is unli load to mga kanukis. Yung ibig ko sabihin sa unli load is pwede tayong mag-load nito paunti-unti. Like for example, first load 5 eggs, second load 10 eggs, saka unli chicks din to. Yung tinatawag kong unli chicks, yung kung magpisa man siya, di sabay. So yung pwedeng every interval siya ng every 2 days. Tulad nito mga kanukis, puntahan natin yun doon sa brother ko mamaya at saka tingnan natin tong dito. So parang napunder pala yung ilaw natin dito mga kanukis. So yan, punder siya. So tanggalin natin, palitan natin siya. Marami tayong ilaw naka-reserve dyan. Wop, may sisiw na mga kanukis na 3. So itong nang ditong mga itlog mga kanukis, quanto siya? 4 na load to. 4 to. So itong napisa ngayon 5 kwanto, 5 itlog laman ito. Yan. So na kuha na natin. So 5 itlog yan. Yan. So may sisiw na tayong tayo diyan nakuha. Yan. Yan mga kanukis. So lalayan na lang natin yung kuha. Yan. So yan yung incubator natin mga kanukis, unli load yan. So 90 capacity yan mga kanukis. Saka puntahan natin yung napisa nung isang araw, hindi ko lang na kuan. So sunod nito, so interval sila ng 2 araw lang siguro interval nila. Yung napisa nung isang araw. So may ilaw yan, 25 watts. So ito, yan, interval sila. Galing din yan doon sa ating incubator. So
So sa nakikita nyo, at dumaan na yan sa intestinal cleansing. So nakikita nyo maganda yung posture ng mga chicks natin. So yung incubator ko, pang madalian lang yan mga kanukis, oh. Parang junk shop galing. So binili ko lang yan 20 pesos. So pwede rin ganyan. Pwede nga karton, basta ilawan nyo lang. Kasi yung incubator natin mga kanukis is kuan yun. Kaya nga sinasabi ko unli load yun dahil pag load ko every 7 days ako nag-load doon, may every 2 days, 3 days din. Kaya yung interval ng sisiyo 3 days lang. Tulad nito 2 to 3 days lang interval, may napisa na naman doon. Limang itlog yon, baka mapisa lahat yon. So pwede pa nating ihalo yan dito. So hindi pa masyado malaki yung agwat nila. So yun lang mga kanukis. Puntahan natin yung ibang kuan natin doon. Yan. Ito pala yung mga kuan natin. Puntahan natin yung iba pang sisiyo nga nauna sa kanila. Aside sa incubator, doon sa brooder nating isa, ito brooder, ginagawa ko rin brooder to mga kanukis. Ito yung mas ahead. Yan. So may nakikita tayong nakakuan doon. So kailangan gamutin natin yan. Ito. Yan. Gamutin natin at saka kuan na rin natin to. Bigyan natin sila ng Primoxel. Yung tinatawag nating bacteria flushing natin yung iba, yung isa treatment natin. Yan. Saka ito ito yung medyo ito yung nauna, ito yung pangalawa, pangatlo yung nasa plastic kuha natin. Saka may presensya na sa sipon. Bigyan na rin natin ng Primoxel to for 3 days. So ito yung pinaka kuan. So ito yung nauna talaga. So meaning yung mga sisiyo natin apat or 5 at 7, ganon lang yung count nila dahil unli load, unli chicks yan. Kung mag-load ka ng 4, pag napisa lahat, so yun lang talaga. Kasi hindi man tayo masyado maraming kuan, kasi nagpapalimlim din ako mga kanukis. Tulad nito. Yan. May itlog na siyang 3 dyan. Nagapalimlim ako. Yung kinukuha ko lang, yung mga babaeng kumakain ng itlog, doon lang tayo nagpapa-incubate. At saka yung sa mga kaber natin. Yung sa mga heritage breed. So, yung breed ko pala dito mga kanukis, mayroon tayong Brazilian Rapido line, XXL type. Mayroon tayong Mexican Siamo, XXL type din. Mayroon din tayong mga pluckers, US plucker lines natin. So ngayon mga kanukis, pakain muna tayo. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Yan sila guys. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. Yan tulad niya ng puti. Yan, tulad niya ng So kasi pagkatapos natin magpakain ng tahok mix natin, paano naman, yan. Kainin natin sila ng Integra 3.
Bigay tayo, kaunti lang. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. So, ito pala mga kanokis, ito yung 20G plucker natin. Babae yan. Tarantado to. Babae yan. 20G plucker natin. Till my shadow turns to So, sun. napakalakas kumain ito. Yan. We'll go Yan. through the wastelands, through the highways, and on and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to Ito thousands. yung sakso natin fruit cup na In number, fueled by them to see the horizon, turn us to white light. Ito yung balat na. we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to Itong sun dalawa dito. rays. Yan itong mga kanokis. We'll go through the wastelands, through the highways. So, Peruvian white. Ito, Mexican siya mo, XXL type yan mga kanokis. So, igutin pa natin. Yan mga kanokis, kwanto? 20G plucker. Yan, 20G plucker yan. Ito yung mag-asawa nating single meeting to mga kanokis. Itlog lang yung kinukuha. Itong nasa labas mga 20G plucker to. Yang nasa loob 20G plucker yung babae. Yung lalaki is white dragon plucker. So ito yung XL type natin mga kanokis. Ito yun, lalaki. Yan. Yan na. Subukan natin pakainin dyan sa kuan. XXL yan. To, Mexican siya mo to. 6 months old. Nakikita nyo naman. Talagang matangkad siya. Yan. So nasa 5.2 kilos to ngayon. Yan yung Mexican natin. So saka yung doon yan kuan yan yung black australorp, yung mga kasama niya nahali na, bininta ko ng mga kanokis. So yan o, yan siya, yan yung mga giant breed natin. Pero ito ito yung white dragon plucker. Ito 20G yung babae. Saka yan white dragon yan. So ito na mga kanokis, bacteria flushing tayo to avoid yung mga namong sakit dahil sa tag-ulan. Okay lang kung may probiotic tayo kasi palaging abos yung immune system nila. So sa sisiyo lang natin. Ito pala yung ginagamit kong pang bacteria flushing, Primoxil powder. Ito yung mga kanokis dahil triple action tong Primoxil. So 3 days lang natin ilalagay ito sa painom nila sa mga sisiyo. So na empty na to, malinis na to, lagyan na lang natin. Ito yung tubig natin mga kanokis. So ito na, timpla na tayo. Yan, kaunti lang mga kanukis dahil sa direksyon nito, administrasyon,
nakalagay dito sa poultry 10 grams per gallon. So ito 5 grams to, so meaning half gallon to. Half gallon. So ngayon, lagay lang tayo ng kaunti, estimate lang natin. Okay. So, yan. Saka lagyan natin ng tubig, kaunti lang. Yan o. Yan lang mga kanukis. Kailangan lang dark blue sila. So, bali dalawa yung ikuha natin. Dalawang brooder. So, kasi yung brooder ko, yan lang kasi yung ginagawa kong brooder. Yan. So, sa kulay lang, ma-estimate mo na yan pag matagal ka nang gamit ng Primoxil. Yan. So, mas marami-rami yung isa kaysa sa isa. So, ito na. Pwede na natin yang ilagay. So, kailangan lang mga kanukis, huwag nyo silang painumin kagabihan. Tanggalin nyo na yung water air nila. Saka ngayon mo bigyan para sure hits talaga na mainom nila. Tapos, ito lang, maliit lang pero madami yung ilalagay nating gamot. Para sure talaga na double dose ya. Yan mga kanukis. So ito na, ito yung maliit kasi tatlo lang sila o apat. Yan, para magiging masiba sila sa tubig oh. Yan, alis muna natin. Yan, masiba sila sa tubig. Yan. So kaya may ilaw yan parati dahil makulimlim at saka malamig yung panahon mga kanukis. Isa din yan protection sa sipon. So ito yung pangalawa. Dito lagay natin. Ito yung tinatawag natin na bacteria flushing. Yan. So itong nandito mga kanukis, may heritage breed sa soup. Ang karamihan dito is yung white dragon plucker, US line mga kanukis. So full butter cross yan. Tingnan mo, uminom na sila. So mas maganda talaga kagabihan pa lang tanggalin na yung water air sa kalinisan sa gabi pagka ganitong oras. Natin painumin mga alas 10 yan ganyan alas 10 para klaro talaga na makonsume talaga nila yung gamot. Sayang man din kung medyo hindi sila uhaw kasi mapapanis yung kuha natin, yung papainom natin. So yan mga kanukis, yan oh, tingnan nyo. So yun yung tinatawag nating bacteria flushing. Yan. Oh. So bacteria flushing. Yan yun. Kahit nasukatin natin to mga kanukis, maganda talaga yung ma-probiotic natin dahil sukatin natin to yung isa dito. Yan. Sukatin natin sa buti ng paano? Ano? Sisiw na yung Pepsi oh. 'Di ba? Oh. Masyado na siyang malaki oh. So ito December 3 born to. So mahigit buwan pa yan. So bacteria flushing lang talaga. Pag walang probiotic, bacteria flushing, naubusan tayo ng probiotic. So yan mga kanukis. Yan yung kaganapan sa ngayon. Bacteria flushing. So yung ginagamit pala nating bacteria flushing, ito, Primoxil. Ayun lang mga kanukis, yun lang ang mga kaganapan sa araw na to.
So kung meron kayong gustong i-request mga kanukis, just comment below sa episode na to. So maraming salamat pala sa mga patuloy na sumusuporta at saka yung sa mga bagong subscriber natin. So malaking tulong na rin yan mga kanukis. So just subscribe, hit the notification bell button, at saka yung pindutin na rin yung yung all. Saka shoutout muna tayo mga kanukis. So buti na lang mga kanukis at nag-init na ngayon, no? Dati kahapon at saka nung isang araw wala talagang init. So shoutout pala kay Nebias Olas Natos. Ito yung FB niya sa taas, ginilagay ko dyan. So shoutout sa iyo dyan bro, from Tagum City. Shoutout kay Giovanni Humawan Gallardo, from Digos, Davao del Sur. So mga kasamahan natin yung mga magmamanok, Oriental Breeders mga kanukis, heritage breed. So shoutout sa inyo dyan mga kanukis, mga bro. So salamat mga kanukis, marami talaga salamat.